Hi mga friends! Good morning! Ngayon, magsishare ako sa inyo ng 5 solusyon para sa mga sobrang dry at tuyot na buhok. I hope na makatulong sa inyo to kasi always parating may ganitong cases even hindi ka nagpapasalon. May mga buhok talaga na sobrang dry, maybe because ang trabaho mo expose ka parati sa araw o kaya naliligo ka sa dagat o kaya nasa swimming pool ka kasi ang swimming pool meron silang chlorine way ng pagdi-disinfect na hindi maganda yun sa buhok pag maligo ka. Lalo na pag maligo ka kasi matagal ka aahon. Diyos ko, grabing stress na sa buhok, okay? So, pag nag-dry ang buhok mo or kaya pag nag-super dry tapos natutuyot, ito yung solusyon na para sa'yo. Pero bago po yan, don't forget again to subscribe and click the bell button. Pero pala, uswi kayo maging notified every time meron tayong mga bagong uploads. Okay. Ang sobrang tuyo at kulot na buhok ay isang kondisyon ng buhok na naranasan ng karamihan. Okay? Ngunit, ano ba talaga ang ibig sabihin ng tuyo at kulot na buhok at paano ito malalampasan? Okay? Ang kulot ng buhok ay nangyayari kapag ang panlabas na proteksyon na layer ng buhok ay umaangat at umaalsa at mamasa-masa. Ang back, okay? Ang back ay nagiging sanhi ng pagkagulo ng buhok at ang buhok ay nagiging kulot. Okay? Nag-aambag din ito sa maraming dami sa buhok. Okay? Kapag ang buhok ay nasira o natuyo, ang kulot ay nangyayari ng mas madali. Kaya ang pag-aalaga sa iyong buhok ay na mapapanatiling sarado ang proteksyon ng layer ng buhok at maiwasan ang pagpasok ng kahalumigmigan o ng kahit na anong treatment. Okay? Tandaan ha. Kapag ang buhok ay nasira at natuyo, okay, ang kulot ay mangyayari, okay, ng mas madali. Dahil sa ganitong klaseng pangyayari, okay, magiging sarado ang protection ng layer ng buhok at maiwasan ang pagpasok ng kahalumigmigan, ng pagginhawa. Ito ang reason kung bakit nagbi-build up yung pag-dry at pagkatuyo ng buhok. Okay? Ang mga uri ng buhok na madalas na nakikipunyagi sa kulot ay kulot na buhok at manipis na pinong buhok. Ganito parati daw yung parating may ganitong condition. Yung mga kulot na buhok tas at manipis na pinong buhok. Madaling malito ang kulot na buhok sa nasirang buhok dahil maaaring magkamukha ang mga ito. Ngunit ang kulot na buhok ay kadalasang dehydrated lamang at ang istruktura ng buhok ay hindi nasira. Kung ang iyong buhok ay nasira dahil sa pagpapaputi o mga chemical treatment, ang mga produkto ng pag-aayos para sa nasirang buhok ay mas babagay sa iyo. Ang mga produkto ng pangangalaga sa buhok para sa kulot na buhok ay isang solusyong alam ng karamihan, ngunit alam mo ba kung aling mga pang-araw-araw na gawi ang maaaring magpalala sa kondisyon ng iyong buhok? Alam mo nga ba? Okay?
Ang pagpaplantsa, palagi ang pagtatali ng buhok, lalo na pagbasa ang buhok, pagbilad sa araw, pagligo sa dagat o tubig na may chlorines, sa pag-disinfect o pagbababad sa tubig ng buhok ng matagal, paggamit na sobrang maligamgam na tubig, at mga shampoo at conditioner na may sangkap na hindi makakabuti sa buhok at iba pa. Okay? May mga sangkap kasi ng shampoo sa buhok na nakakasama sa buhok. Okay? 5 simpleng solusyon para sa kulot at mas palambot ang buhok. Una, gumamit ng mga produkto para sa tuyo at kulot na buhok sa halip ng mga remedyo sa bahay. Okay? Dahil ang tuyo at kulot na buhok ay buhok na kulang sa moisture. Dapat kang pumili ng mga produkto para sa buhok na hindi nagpapatuyo ng buhok. Okay? Ang produktong angkop para sa tuyong buhok ay naglalaman ng labis na kahalumigmigan na kinakailangan upang mapuksa o mabawasan ang kulot. Okay? Ang paggamit ng magandang hair mask sa paghugas ng iyong buhok ay higit na mahalaga kung ang buhok ay tuyo at kulot. Ang moisturizer hair care ay mahusay para sa pagtanggal ng tuyo at kulot. Okay? Nagbibigay din ito ng moisturize at nagpapasigla sa tuyo at malutong na buhok. Okay? Pati na rin, binabawasan ang kulot at static na kalagayan ng buhok. Number 2. Hugasan ang iyong buhok na kulot sa tamang paraan. Ang madalas na paghugas ng buhok ay isang malaking no-no kung gusto mong maalis ang dry at kulot. Kahit pa ang shampoo mo ay may mataas na moisturizing effect. Pero ang palagiang paghuhugas ng buhok ay no, hindi dapat gawin. Hindi mo dapat hugasan ang iyong buhok higit sa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pero kung mas magawa mo ito ng mas kaunti pa ay mas maigi. Gumamit ng conditioner kung binabasa mo ang iyong buhok. Kung mag-shampoo, mas magandang gumamit ng dry shampoo sa paghuhugas. Dry shampoo yung hindi mo gagawin sa shower. May ginawa na akong shampoo noon, dry shampoo procedure eh. Pero hindi ko alam kung nandyan pa kasi nagbura ako ng mga ibang mga videos ko. Hindi mo dapat, mas maganda gawin sa paghugas pamamaraan yung dry shampoo sa paghugas. Huwag maghugas ng masyadong mainit na tubig sa buhok sapagkat ang nutrients ay in a form of oil at ang mainit ay makakabawas sa pagkapit ng nutrients sa buhok. At ang paggamit nito ay maaaring i-wash out o hugasan ang nutrients paalis sa buhok na nagresulta ng pagpangit ng buhok katagalan. Okay? Ang nutrients kasi, it's in a form of oil. Kung gagamit ka ng masyadong mainit na tubig, may tendency na hindi makapit yung nutrients sa buhok mo at ma-wash out ito paalis sa iyong buhok na magresulta ng pag-dry ng iyong buhok sa katagalan. Okay? So, simple lang guys. Okay? Gumamit ka ng mga produkto na may moisturizer, hair care, kasi mahusay ito sa pagtanggal ng tuyo at kulot. Okay? Pero kung gagamit ka naman ng moisturizing hair care, pero araw-araw mo naman siya paliliguan, babasahin, is hindi rin siya magiging effective. Okay? Kaya ipinagbabawal yung paghugas ng buhok araw-araw. Nire-recommenda lang ito na in a week, 3 hanggang 4 na beses mo lang siya dapat hugasan. Okay? So, pwedeng mas mababa pa doon daw, mas maganda. So, kung hindi mo talaga kaya na 3 to 4, wag mo lang palampasin ng 3 to 4. Pero pwede raw mas maganda na mas mababa pa sa 5 beses. Okay? Ang kulot kasi, mukha kasi siyang dry, tignan ang kulot. Pero, wag magpalin lang dito kasi mukha lang siyang dry pero hindi talaga siya dry. Okay? So, kailangan mo lang gumamit ng moisturizing hair care para mas mukha siyang hindi dry tignan. Para hindi rin siya magbubuhaghag. So, gumamit ka moisturizing hair care. Kasi, di ba, mostly ang kulot, pag tinitingnan natin, para siyang matikwas, buhaghag, dry, o kaya parang yung aswang na nagaganunan. Di ba ganun ang kulot? Okay? Tapos, ang gagawin mo, babanatan mo siya ng, tawag dyan? Aayon para ma-straight. Wag. Okay? Pwede ka mag-iron, pero kailangan ibabalance mo siya, iti-treatment mo siya. Okay? Occasionally lang siguro pag may party, sige mag-iron ka. Pero wag mo siyang gagawin all the time kasi
nagkukos din ito ng dry, okay? Tandaan niyo mga friends na kapag sobrang dry na ang buhok, ibig sabihin kailangan niya ng treatment. Hindi mo siya kailangang i-iron araw-araw para mas makita mo na makintab siya. Kasi ang result ng iron after, makintab naman talaga siya. Pero kasi kung dry ang buhok mo, tapos ina-iron mo parati, magda-dry din siya. Lalo na pag binag-blow dry mo din siya. Tapos, iwasan niyo parati yung pagtatali ng basa ng buhok. Kasi, instead na mostly kasi, pag tinatali mo yung buhok ng basa, ganon, di ba, nasasaka. Tapos, yung tubig, hindi masyadong magpo-flow ng maigi kasi nabablock ng tali. Ang tendency, yung strand mo na to, puputok siya, doon lalabas yung tubig, magkakaroon ng tangles yung buhok. Okay? Sa ayaw at sa gusto mo talaga, nangyayari yun. Totoo yun. Hindi lang gawa-gawa. Pagbasa yung buhok, tas grabe pa naman tayo pag magtali. Sobra. Nasasakal talaga siya, di ba? Okay. Actually, yung pagtatali mo lang itself, kahit dry siya, kapag gumagamit ka ng mga pangtali na parang dumidikit sa buhok, pagtanggal mo nun, puto-puto yung buhok mo, tikwas-tikwas. Hindi rin siya maganda. So, lahat ng mga ganitong bagay, kung gusto mo ng mas maganda ang buhok at mas gaganda pa ang buhok mo, pakatandaan mo na simpleng bagay lang to, wag mo nang gawin. Simpleng bagay lang okay? Na pwede mo naman palang maiwasan na para hindi mas magka-problema sa buhok mo, ba't hindi mo pagawin? Kasi gumastos ka pa ng mahal, okay? Sinishare ko na sa inyo yung solution at saka yung reason kung bakit nagkakaroon ng sobrang dry at tuyot ang buhok. Sana makatulong sa inyo. Thank you very much mga beautiful friends and I love you all.